Tatlong ginto. Dalawang storya ng kung paano sila nagpakatatag after all the adversity. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Yan ang parehong gold medalist natin sa Olympics. And alam nyo ba kung ano ang pagkakapareho nilang dalawa? Pareho silang matatag. Pareho silang hindi sumuko. Pareho nilang binuhos lahat ng pwede nilang gawin doon sa kung anong meron sila. And that is Filipino resiliency. Yes, very minimal ng suporta sa kanila during the times na inaabot nila yung mga pangarap nila. And hindi nyo rin masasabi na malaki yung tulong na nakukuha nila sa gobyerno. There might be some, but of course kulang na kulang yon. Pero anong gagawin nyo? Yun yung realidad nyo, yun yung meron kayo. But bakit pa rin nila napagtagumpayan yun? It's because they are resilient. Hindi sila sumusuko doon sa gusto nilang maging goal. Kahit pa hindi sumusuporta or very minimal yung suporta ng mga tao sa kanila. And ganun naman talaga yung buhay. You do with the things that you have. Diba? Konti yung nagdo-donate. Okay. Gagawin ko pa rin yung alam kong magpapalapit sa akin doon sa goal ko. Magte-training pa rin ako. 'Di ba? Kung kinakailangan kong humanap ng sponsor, hahanap ako. Makapag-training lang ako or magawa ko lang yung mga bagay na magpapalapit sa akin doon sa goal ko. 2009 po yung palarong Tacloban. Ako po ay natalo. Dahil po, di ako nag-training maigi. So, narinig yung sinabi niya. Natalo ako because hindi ako nag-training maigi. He acknowledged yung pagkukulang niya. Hindi niya sinisi anyone aside from himself. That's what's going to propel you sa tagumpay. Hindi niya sinisi yung pagkakataon, yung current buhay niya, yung gobyerno, at kung sino pang mga taong hindi siya nagawang tulungan. And that's Filipino resiliency. Umalik po ako dito at nag-training na nag-training. Noong 2011 ay 20 sa Pampanga. Nanalo po ako, champion. Sa susunod na palaro, sana po maging champion ako. Champion ako. Champion ako. Champion ako. When it comes to reaching your goals or yung mga pangarap mo, ang pinakakalaban mo lang is yung sarili mo. Yung sarili mo yung pipigil sa'yo para mag-isip ng mga ingenious way to continue or to further yourself to the goal or to your goal. And yung sarili mo lang rin ang magdidikta ng kung ano yung kaya mong maabot. Sarili mo lang yung maglilimita sa'yo sa kung paano mo nakikitang abutin yung goal or yung mga pangarap mo. It's really tempting na mamalagi tayo doon sa comfort na hindi tayo yung may kasalanan kung bakit hindi natin marating yung goals natin. Napakadaling pumanig sa ganong klaseng idea dahil it will give you temporary comfort. If it's worth doing it, it will be hard. If it's not hard, then it's probably not worth doing. By always looking at the result of your actions, be it you win, be it you lose, you can always gauge yourself or your actions on how effective
they are para mapalapit or maabot mo yung goals mo. And pag naging honest ka sa sarili mo na whatever you are doing is not actually working out para maabot mo yung goals mo, it would propel you to success faster than you think. Kasi doon mo na naiisip na magpalit or mag-improve ng either method mo or ng sarili mo. This is Pinoy Extreme. Have a good day.